Naku, nagsalita rin daw yung dating Executive Secretary Vic Rodriguez, mga tol. Nagpatutsyada rin, no, sa Marcos Jr. administration. Yan ang ating aalamin ngayon, mga tol. Kung tatandaan nyo si Vic Rodriguez, mga tol, ito pakita ko sa inyo. Yan. Yan, eto mga tol. Yan ay dating Executive Secretary ni President Marcos. So may patutsyada na rin daw, mga tol, no, sa Marcos administration. Yan ang ating aalamin. Bigyan natin to ng reaction video and commentary. Bago ang lahat, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mga kapatid. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa mga pinag-uusapan ngayon dito sa mundo, sa Pilipinas partikular, no? So huwag na natin patagalin to. Panoorin na natin. Sorpresang dumalo sa prayer rally sa Davao City si dating Executive Secretary Vic Rodriguez. May patutsyada pa siya sa nagaganap na bagong Pilipinas rally sa Maynila. Si dating House Speaker Pantaleon Alvarez muli namang binanatan si House Speaker Martin Romualdez. Nagsimula kasi ito, mga tol, yung ganitong awayang Duterte at saka Marcos, mga tol. Ito lang sa tingin ko lang nagsimula to dahil sa, alam niyo na, pinsan ni BBM si Speaker si Speaker, sinusulong niya yung sinusulong nila yung ICC, which is ang maaapektuhan talaga dyan isang Duterte, mga tol. Diba? Maraming nagsasabi, may kukulong daw si Duterte, hulihin daw. So, bilang isang kamag-anak ni BBM, mga tol, bakit wala kang boses tungkol dyan? Doon, nagsalita naman na si BBM na hindi makikipagtulungan ng Pilipinas tungkol dyan. Meron pang isa pang bagay, mga tol. Diba? Yung tungkol naman sa charter change, which is tinututulan din, mga tol, ng mga DDS supporters at ng Duterte dahil hindi maganda sa pagkakataon ngayon dahil magiging Prime Minister, no, si Speaker, which is medyo kalaban kaaway ni VP Sara, mga tol. Palagay ko doon diyan nagsimula, mga tol, yung salpukan nilang dalawa. Pero eto na nga, no, nangyayari na no? Tingnan na lang natin. Nagbabalik si Gio Robles. Nanindigan si dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Congressman Pantaleon Bebot Alvarez na si House Speaker Martin Romualdez ang pasimuno ng People's Initiative na layong baguhin ang ating saligang batas. Yan, isa yan sa tinutuligsan nila, mga tol. Kaya nga nag-rally rin sila, nag-prayer rally rin sila doon sa Davao at isa rin to sa tinutuligsan nila. Sa panayam ko kanina kay Alvarez sa isang leaders forum dito sa Davao City, iginiit niyang ginagamit ni Romualdez ang People's Initiative para umano sa pansariling interes. Mas mapapadali raw ng charter change ang balak ni Romualdez na maupo sa Malacanang. Hindi naman kaila sa lahat na itong si Romualdez talagang atat maging Pangulo ng Pilipinas. Kahit ako, hindi ako fans niyan hindi ako fan niyan ni Speaker, mga tol. Kasi nakikita natin yung galawan no. Ayaw natin na masyadong bulgar na galawan diba? Kaya lang, banat pa ng dating Speaker kung siya raw ang tatanungin, hindi mananalong Pangulo si Romualdez. Kaya nagkukumahog raw ang kanyang mga kaalyado sa pagpapapirma para sa People's Initiative. Walang appeal. Walang ka-appeal. Paano mananalo yan? So ano ngayon ang next move? Palitan mo yung saligang batas. Ang gusto nila dyan, palitan lang yung presidential to a parliamentary form of government para merong chance na maging Pangulo si Tambaluslos. Yun lang yun. Taong 2018 nang mapatalsik si Alvarez bilang House Speaker. Pinalitan siya ni Pampanga Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang nasa likod daw nito ang kaalyado ni Arroyo na si dating Davao City Mayor Sara Duterte. Pero matapos ang ilang taon, tila nagbago na ang ihip ng hangin. See? Ganyan ang politika, mga tol, sa Pilipinas. Dating magkaaway, nagiging magkakampi. Dating magkakampi, nagiging magkaaway. Tulad nga nung sinabi natin kanina sa isang reaction video natin, huwag kayo masyado magiging diehard sa mga kulay ng politika, mga tol. Huwag kayo magiging diehard sa pangalan ng isang tao, sa apelyido niya. Tignan muna natin, mga tol, kung ano yung ginagawa nila, di ba? Yun lang, after nun, tapos na termino nila, move on na tayo sa move forward na tayo sa bago. Ako tatanungin mo, wala naman akong wala akong sama ng loob, wala akong grudges na hinahawakan, wala.
May panawagan naman si Alvarez kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang akin lang panawagan sa ating Pangulo, sana pakinggan niya yung ate niya, yung nakakatanda sa kanya. Kasi yun, hindi magbibigay ng maling advice sa kanya. Una nang itinanggi ni Romualdez na may kinalaman siya o ang Kamara sa People's Initiative. Kinundi na rin ni Romualdez ang umano'y signature buying. Bukod kay Alvarez, guest speaker din sa forum ang dating Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez. Ikinagulat ng mga dumalo ang pagdating ni Rodriguez na kaalyado noon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung talagang kinokondem na niya ni Speaker, yung People's Initiative na yun, o di, sige nga, gawan niya nga ng paraan para hindi, hindi honor yung mga yon. Kasi yung mga wala nang paraan, ginagawa niya ng paraan eh. Halimbawa, katulad ng ICC. Tumiwalag na nga tayo dyan eh. Di ba? Tumiwalag na nga tayo dyan. Hindi na nga maikipagtulungan ng gobyerno pero ginagawa nila ng paraan. Di ba? O kung talagang wala siyang kinalaman dun sa People's Initiative, sige nga, gawan nga niya ng paraan para mapawalang bisa yun o para hindi bigyan ng halaga yun. Anong speaker ha? Makikiisa rin daw si Rodriguez sa prayer rally kontra Chacha dito sa Davao City. Huwag ho tayong papasilaw sa kakaunting salapi o malaking salapi kapalit ng ating mga pirma. Napakahirap tumahimik at manahimik sapagkat ang linalapastangan ay ang ating saligang batas. Dito dapat kumilos mga tol, si PBBM. Presidente siya eh, di ba? Pinsan niya yun eh, si speaker eh. Naka-speaker yung sentro ng usapan mga tol at sa parang siya yung hindi natin sinasabing siya talaga. Pero siya yung lumalabas kasi na ugat eh, ng banggaang Duterte at Marcos mga tol eh. Sabi nga gano'n ni, saan ko ba napanood tong balita? Sabi nga gano'n ni ate ni PBBM. Hindi ka naman Marcos eh. Sabi niya gano'n mga tol. Hindi ka naman Marcos eh. Ang parang pinapatotsadahan niya ata doon si speaker. At saka meron pa siyang interview, di ba? Bakit sinusulong yung charter change? Sabi niya, kulit-kulit naman nila. Di ba? Baka may gustong mag-prime minister na hindi mananalong presidente. Sabi ganon ni Senator Amy. So ako talaga dapat nakikinig si PBBM kay ate niya eh, di ba? Kasi kapatid niya yun, nakakatandang kapatid niya yun, hindi siya pag-aanohan ng masama na ikakasama niya. Kasi dala nila iisang apelido at pareho sila sa iisang tatay na may history din dito sa Pilipinas bilang isang presidente. Okay? Iginiit ni Rodriguez na hindi Chacha ang sagot sa mga problema ng bansa. Hindi ba nung tayo ay nagbuklod-buklod, nagsama-sama, ang ating tema ay unity? Ang Chacha ba ang paglustay ng pera ng kaban ng bansa? Yan ba ay magdudulot sa atin ng pagkakaisa o pagkakawatak-watak? May pasaring din si Rodriguez sa bagong Pilipinas rally ni PBBM sa Quirino Grandstand. Malaking pagkakaiba yung ating pong pagpupulong ngayon, yung ating pong crowd ngayon, doon sa sa isang ginagawang kasalukuyang pagpupulong. Alam niyo na kung saan yan. Dito ho, walang allowance. Dito ho, hindi tayo ibinubus. Dito po, hindi kayo magkakaroon ng earned leave credits. Dito po, wala kayong pipirmang signature para patunayan sa inyong mga department heads na kayo ay present kayong araw ng linggo. Alright. Nagbabalita mo. Okay mga kapatid, so eto na nga tumitindi at lumalala mga tol, ang banggaang Duterte at sa Marcos. Pero sana ito ay mapag-usapan mga tol ni Vice President at saka ni PBBM. Sana mapag-usapan nila yan. Pero the damage has been done, no? Doon sa patotsyada naman. Ito mabigat yung patotsyada ni President Duterte dati. Ito ni ex-President Duterte. Yan ang mabigat mga tol. At hindi siya hihingi ng tawad. No? Yan ay isa ng matinding hakbang mga tol. Talagang, alam mo yon yung dating may lamat lang, talagang winasak na ng tuluyan ni ex-President Duterte. Yun din kasi problema mga tol, no? Isa rin sa hindi natin gusto kay President Duterte, masyadong matalim yung dila niya kahit noon pa man, mga tol. Na kapag nagsalita siya, minsan dala ng galit, hindi na niya napag-iisipan.
Pero wala na, nasabi niya na yun, eh. So yung unity masasabi nating wala na. Wasak na talaga mga tol. So wala nang unity team, 'no? Wala na. Yun ang masasabi natin dahil nangyari na 'to mga tol, 'no? Ewan ko na kung magiging, mag-uusap pa rin ba si, VP Sara at saka si PBBM mga tol, kung magkakaroon pa rin ba sila ng pag-uusap, 'yan ang hindi natin alam. But again, tulad nga ng sinabi natin mga tol, ay, 'wag tayong magiging diehard, sa kahit na sino mga pulitika. Alright? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.